Nako po mga kababayan, BP Inday Sara Duterte may ibinunyag. Minsan niyang sinabi kay Senator Amy Marcos na itatapon niya sa West Philippine Sea ang bangkay ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. mga kababayan. Nako po, kapag nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. Nako po mga kababayan, pero alam naman natin na pasaring lang yan ng BP Inday mga kababayan, di ba? Kasi mantakin mo, matapos pumayag si BP Inday na maging running mate ng kanyang kapatid at nanalo ito. And then ngayon, eto ang igaganti sa kanilang pamilya. Di ba mga kababayan? Tumapapansin mo talaga ang puot at galit ng isang BP Inday. Samantala, agad naman itong niresbakan ng ilang miyembro ng Young Guns ng Kamara mga kababayan. Partikular na si Kung Adyong na tinawag nila itong desperate and disrespectful na pagbabanta laban sa bangkay ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. mga babayan. At mailihis lang ang atensyon ng publiko mula sa umano'y maanomalya nitong paggastos sa confidential funds ng Department of Education noong 2023. Nako po, anong masasabi nyo dito mga kabayan? Samantala, eto, Madam Maharlika, may patutsada sa buwelta na iyan ni Inday Sara Duterte mga kababayan. Eto, pakinggan natin. So ngayon mga palangga, okay? Imagine ninyo na magsalita si Inday Sara na one of these days, pupuntahan talaga niya yung jangkay ni Senior at jokayin niya yan, hukayin niya ng bonggang-bongga at itatapon niya sa West Philippine Sea dahil dyan sa mga gawa-gawa nilang fiasco or chaos dyan sa West Philippine Sea na again aligned pa rin yan sa mga Duterte, sa mga kakampi or mga supporters ng Pangulong Duterte. Imagine mong hukayin. Huwag mong hukayin. Oo, hukayin ang sabi ni Lore. Gusto niyo bang hukayin? Hukayin ang jangkay kapag dilila-tigilan si Inday. Sabi ni Marilu Fakahari, magbo-volunteer daw siya para manghukay. House of Crooks, okay? Sabi ni Sal Sasaki, walang utang na loob. Kinukwento ni Inday yon, yung hukayin niya yung jangkay ni Senior, sinabi niya kay Amy doon sa group chat. Okay, napanood ko, binalikan ko pa nga kahit na nagpa-party ako, yung ano ko, yung earphone ko na nasa tenga ko talaga ng bonggang-bongga. So anyway, gaano ka tapang at gaano ka boyset na si Inday. Sa niya bullshit pa ulit-ulit si Inday, sinabi niya, you know, I don't take BS, sabi niya kahit sa kanyang tatay. But anyway, ngayon dito niyo nakita kung paano katapang si Inday Sara, and she knows how to play her words in terms of pag-atake sa mga bangag. Siguro ngayon umiikot na naman ang tumbong ni Bangag Jr. at ni Lisa Tanas dahil hindi nila kayang kontrolin, hindi nila kayang tapalan ang bibig ni Inday Sara katulad ng mga media nandun na sa harap. 'Di ba? Hindi ko naman sinasabing lahat. Kaya nga sabi ni Inday dun sa mga media na, you know, kung yun kayo, presidente nyo sa ako, hindi. Okay? Hindi niya presidente si Bangag dahil nga unang-una, 1% lang ang binigay na grado ni Inday sa lahat ng kababuyan na ginawa ng Bangag administration. At ang sabi ni Inday, kung kayo, papayad kayo, tatanggap kayo ng pera, ako hindi. Kahit ilang gaano kahalaga ang perang yan na itapal sa akin, hindi kayang bilhin ng pera ang makakapagpasaya sa kanyang buhay o kailangan niya sa buhay niya. Right? Remember that? Ngayon? Ngayon mga palangga. So, dito niyo makikita na talagang grabe yung pagtatraidor ng bangag na to. Bakit dumating si Inday sa pag-iisip na huhukayin niya yung jangkay ni Marcos Sr. kapag hindi nila tinigilan? And I can't really wait that to happen. Alam mo yon? At ipalit si Bangag. Malay nyo, dahil sa kakapulburo niya, sabi ko nga sa inyo, ay bumulagta na lang ng bonggang-bongga yan. At etong usapin na ito, huwag niyong iwawala. Iba-viral natin paulit-ulit.
paninyo ang kanilang saga, ang kanilang telenovela dyan sa Quad Committee na yan. Dahil sila ay magkakasabwat para atakihin si Inday Sara. Pero ang totoo, narinig nyo na coming from the horse's mouth, ika nga, na ang bangag nyong presidente na minsan na may nag-graduate na isang PMAyer, I believe, hindi niya binanggit, pero I believe PMAyer, dahil sa group chat namin may nag-forward actually ng video clip na kung saan may graduate, I think marami na nag-post, okay, ngangabels ko na lang muna, tsaka na yung mga video-video, na nag-graduate na naglambing. Ako, para sa akin, ang sabi ni Inday, nung during that graduation rites, okay, graduation ceremony, may isang estudyante na, ang sabi ni Inday, sabi niya, feeling niya it's parang hindi appropriate. But siguro, yung appropriate na sinabi ng bata na hiningi yung relo na, ang sinabi ng bata na, pwede ba, Sir, Mr. President, na akin na lang yung relo mo as Christmas gift, as graduation gift. Tapos pinaulit ni Bangag, ano yon? Sabi ng graduate, pwede po ba na akin na lang yung relo mo? Tapos ang sagot daw, bakit ko naman ibibigay ang relo ko sa'yo? Okay? Yun ang sabi, okay? Ang eksaktong sinabi ni Inday, na narinig niya during that ceremony na, Mr. President, can I have your watch as graduation gift? Tapos sabi ni Bangag, what did you say? At ang sabi inulit, at ang sagot ni Bangag, why will I give you my watch? Imagine nyo, relo lang. Alam niyo, I'll tell you something about watch. When I traveled to Mexico, I think for birthday ng, no, hindi 4 years ago yon, 18th birthday. So that was 10 years ago pala. When I traveled to Mexico, 10 years ago, birthday ng anak ko, nagkabayo-kabayo kami dito sa, ito personal, hindi ako nalala kasi we talk about watch. Nagkabayo-kabayo kami sa Ensenada, nag-horseback riding, ganyan. So yung naghila-hila ng kabayo, ng aming kabayo, ay siguro mga 10, 12 years old. Tapos ngayon, yung bata nagsasalta, nag-i-Espanyol siya. Tips, yun lang ang alam niya. Tips. Sabi ko, don't worry. Sabi ko nang ganon. Sabi, nagtatry ako na mag-Espanyol. Sabi ko, sabi ko nang give you dolares. Sabi, ganyan-ganyan ako sa batang yon. Tapos sabi ko sa anak ko, ibibigay ko yung relo ko. Ma, sabi niya na ganon, huwag mo bibigyan. Di ba mahal yung relo mo? Sabi ko, hindi naman mahal po. Michael Kors lang $300. That was during that time. So dahil bigla ko naalala ngayon, binigay ko yung relo ko, walang kaabog-abog. Sabi ko kasi, anak, alam mo, yung batang yan, hindi niya makakalimutan. How much is Michael Kors, anak? Diba, $200, $300. Sabi ko, ibibigay ko na lang para makalimutan. Habang kinakwento ni Inday, yun yung watch ko. So ibinahagi, ano bang relo na binigay ni Pangulong Duterte? Anyway, sabi nga ni Save the Philippines, people power na. Talamak na. Imagine nyo kung ang presidente nyo, 1 lang ang rating coming from the vice president. What are you doing now? Narinig nyo na, nirelo ipinagdamot. Again, mga palangga, this is not about the price. Kahit sabi ko nga, 2,000 pesos, 3,000 pesos na relo. Anyway, ang mga ang bawat administration, may mga giveaway sila. Di ba? May mga souvenir sila. Ano man, sige, I will give you a watch na may nakalagay na sagisag ng Pangulo, dadagdagan ko pa ng ganito na ganyan, mga souvenir eklabush, I will send it to your home. Di ba? Yun yung magandang gesture. Sasabihin niya, why should I give you my watch? Di ba? Ibig sabihin, walang kwenta si Bangag. You know already na walang kwenta. Addictus benedictus ang jutang ginimis. Di ba? Yun lang po, mga kababayan. At saka may lumalabas na ngayon, ito. Okay? Ayun, may mga naggawa na ng ito yata, ayan o. Di ba? Ay, sorry, naka-green screen kasi. Anyway, andyan naman, may kumuha na ng mga clip. Anong klaseng demonyo to si Bangag?
Mga kababayan, ulit-ulitin ko, kung mahal man ang relo niya, kung may sentimental value man, maintindihan mo. Pero hindi mo maintindihan na bakit wala siyang ginawang initiative para mapasaya niya ang isang PMAyer na tama, sabi ni Inday Sara, one day mapuputulan ng daliri, matitegi dahil sa pakipaglaban sa bayan. Ano ba naman yung relong yun? Di ba? Naggaling sa loob ng Malacanang. Grabe ang relo, pinagdamot, sabi ni Marilyn. Ayun na nga. So ngayon, yung mga expose ko since 2022, araw-araw ko po sinasabi kayo, mag-speak up na kayo. Speak up, speak up, speak up. And this is a big speak up day for Inday Sara. And I hope you follow. Feeling ko may mga malalaking kaganapan talaga. So ngayon, mga palangga, okay? Pinaliwanag na ni Inday yun na talagang niligawan, siya, talagang kinulit-kulit sila ni Amy, nagulat na lang siya, nung nasa Cebu siya, nandoon din sila, kinakausap, nagpanggap-panggap pa nga daw, gumagawa ng parang party-party si Tambalos-los doon, para, in-invite siya. Sarah was just very nice, pero talagang grabe, talagang, hindi ko, alam mo, ang galing eh. Yan ang, iba tayo ng personality. Si Inday mahinahon, pero grabe yung mga tirada, parang Hiroshima. You know what I mean? You know what I mean, di ba? So dito mo makikita, mga palangga, na itong si Amy manggagamit ang mga bangag, di ba? Sinasabi nila mismo na hindi sila mananalo kapag hindi sumabay o tumandem si Inday Sara. Tapos ngayon, mga walang utang na loob. Actually, hindi naman sinabi ni Inday na, okay na nga daw sa kanya kung hindi na ibigay yung flight 250 na yan in case of, kailangan niyang bumalik. Malit na bagay, nagawa niya ng paraan, paano niya i-deal yung problema niya, paano naka-go back and forth pag uwi sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak, Pero mga palangga, nakikita mo dun sa story na consistent, detalyado ang mga pangyayari. Yan kasi ang mga ganyang klaseng information kapag first hand. Or yun mismo ang naka-witness o nakaranas. Katulad na lamang, isingit ko lang, si Cathy Binag na kinukwento kung gaano ka-addictus Benedictus si Risa Tanas at si Bangag. Detalyado yung sasabi ni Inday sa mga kwento kung paano siya kinulit, niligawan, in-approach ng pamilyang Bangag para lang tumakbo sa noong 2022 para lang manalo sila. My God. Sabi ni Cotton Fin, talagang VP Inday is so bold. Gusto ko yung drag me. Sabi niya, tama, papunta tayo dyan. Drag me to hell. Okay? Napanood niyo ba yung movie na yon? Sabi ni Palangga. Dapat lang kasi walang utang na loob ang mga Marcos, kaya tama na yan na ipahukay, sabi ni Chet. Okay, mga Palangga. So, ang sinasabi ni Inday doon sa, I think, nagsabi siya kaya niya nasabi yung drag me to hell kasi di ba tinitira-tira siya at nag-advise daw siya I think ni Villar na parang kahit na mag-mayor ka, okay, pupuntahan ka pa rin nila, titira, parang hindi ka nila titigilan. So nagbibigay ng halimbawa si Inday doon na what if kung mayor siya, tatanggalin siya ni Bangag o ni Lenny dahil parehong parehong mortal enemy nila mga Duterte dahil galit sila sa tamang pamumuno. Gusto kasi nila yung pangbangag. So sinasabi ni Inday na natawa ako doon nung sinabi niya na drag me to hell, dalhin niyo ako sa impyerno at pagdating doon ako pa rin ang presidente ng impyerno. Yung understanding ko doon, mga palangga, I think Inday referring to herself na siya yung impyerno sa buhay o sa pangarap ng mga Bangag in 2028 para sa kanilang pagpanatili sa kanilang pwesto. Which is yung gusto. Yun ang gusto ng mga Bangag. Tama ba? Tama ba yung interpretation natin doon? Ganon din ba yung interpretation ninyo? Okay? Yun na nga po mga kababayan, Grabe, iba talaga ang galawan ng isang Bangag administration. Marcos admin mga kababayan. Kung kayo po ang tatanungin, kabayan, ano ang masasabi ninyo
sa pamamahala ngayon ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Magkomento lang kayo sa baba at pag-usapan natin yan, kabayan.